Ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purin siya ayawitan at papurian magpakailanman. Nilikha niyang langit at lupa, nilikha niyang araw at buwan, nilikha niyang mga ista't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyamanan ng lubusan. Ininyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purin siya yawitan at papurian magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano, sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ang simbahan? Mahiya-hiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi
at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya, at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya. Ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng buong bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doon na nalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niya mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na Makabayan at si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil.
Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon na marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kaniya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan na masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood sa ating mga social media platform. At syempre pinagdadasal natin ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa ating pagninilay para sa umagang ito, hindi naman talaga tayo marapat sa harap ng Diyos at wala talagang marapat sa Kanya. Hindi ako karapat dapat sa Kanya, hindi tayo karapat dapat sa Kanya. Sino tayo para sabihin tayo ay karapat dapat sa Kanya? Hindi tayo karapat dapat, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ni hindi tayo karapat dapat pumasok sa Quiapo, ni hindi tayo karapat dapat tumarap sa Kanya sa altar. Pero tinawag niya tayo. Ang ebanghelyo natin ay pagtawag hindi sa magagaling na tao, kundi sa mga ordinaryong tao. Tinawag upang kanya maging alagad. Pag binabalikan ko ang kwento ko ng bokasyon, kung bakit ako naging pari, pag binabalikan ko kung sino ako, hindi ako karapat dapat sa Diyos. Nandun lang ako sa tundo. Mahilig sa kalapate, mahilig tumambay, nakahubad, nandun sa basketballan, malay ko bang tatawagin ako ng Diyos? Matigas ang ulo, nag-aaral sa high school, mababa ang grade, maloko, ay nako, tinawag ako ng Diyos. Hindi ako karapat dapat. Binabalikan ko yun, sino ako? Wala ako may pagmamalaki sa Diyos. Mapurol ang isip ko. Wala kaming kayamanan. Mahirap lang kaming at nandun nga lang ako, tambay sa tundo. Sabi ko sa sarili ko noon, ano kaya magiging buhay ko? Paano na kaya buhay ko? Nawawalan ako ng pag-asa. Ayun, nainom, nasugal. Tinawag pa rin ng Diyos. Wala akong may pagmamalaki sa Diyos. Wala. Pero bakit niya ako tinawag? Bakit niya ako tinawag sa kabilang nandun lang ako? Nakahubad, nasa basketballan, nag-handball, sumasagot sa magulang, nakapila sa tayaan ng karera, ng kabayo. Bakit kaya ako tinawag ng Diyos? Bakit tayo tinawag ng Diyos? Hindi lang ako ang tinawag niya. Ikaw, tayong lahat na naririto. Tinawag ng Diyos. Maging sino man at anuman tayo. Dinanas ko ang mawalan ng pag-asa. Dinanas ko na mawalan ng direksyon sa buhay. Dinanas ko ang lungkot. Dinanas ko ang kamalian at kasalanan. Pero sa kabila nun, tinawag tayo ng Diyos. Alam ko ang iba rin sa inyo tulad ko, nawalan din ng direksyon, nang hina ang pananampalataya, hindi kilala ang Diyos, nawala ng pag-asa. Bakit nga ba ikaw naririto? Bakit ba tayo naririto? Bakit tayo tinawag ng Diyos? Sabi, una't higit, gagawin tayong kasangkapan ng Diyos para magkaroon ng pag-asa ang taong katulad natin na nawalan ng pag-asa.
Alam niyo, meron isang kwentong luma na gustong-gusto ko. Ang title ay The Master's Touch. It's a poem. Nakalimutan ko yung author. Welch, yung dulo ng pangalan. Nakalimutan ko yung babaeng author ng isang tula. Ang title ay The Master's Touch. Meron daw auction. Siguro alam niyo naman po yung auction. Hindi ukay-ukay, auction. May auction. At sa auction, merong violin na luma. Habang ino-auction yung lumang violin, $5. Walang bumibili. $4. Walang bumibili. Walang nagbibid. $3. Wala pa rin nagbibid. Merong pumasok na matanda na lalaki. Kinuha yung violin na luma. Maraming alikabok. Lumang-luma. Kinuha. Pinatunog. At nung pinatunog niya, the sweetest sound came out from that old violin. At lahat ng nandun sa auction center na yon, namangha sa tunog nung violin na merong alikabok na luma. Matapos gamitin nung matandang lalaki, tinignan niya ang mga tao, ibinaba ang violin na napakaganda. Pagbaba, sigawan yung mga tao. $1,000, $2,000, $1,000 ang naging halaga ng violin. Habang tinitignan ko yung kwento na yan, na gustong-gusto ko, para din akong violin. Puro alikabok, puro dumi, puro kasalanan, luma, pangit sa paningin ng tao dahil sa aking pagkatao na maraming kapintasan. Ngunit nung tinawag ako ng Diyos, tulad mo, nung tinawag ka ng Diyos, nung hinawakan tayo ng Diyos, nagkaroon tayo ng halaga. Nagkaroon ka ng halaga. Mahalaga ka sa Poong Jesus Nazareno. Tingin man sa atin ng tao, wala tayong kwenta. Siraan man tayo ng napakaraming tao. Maliitin man tayo. Wala man tayong talinong magagaling tayo. Wala man lang tayong galing. Pag hinawakan ka ng Diyos, tandaan mo kung magiging ano ka. Gagamitin ka niya sa kabila ng karumihan natin, sa kabila katulad ng violin na maraming alikabok, sa kabila ng luma at matanda na tayo, gagamitin tayo para magkaroon ng pag-asa ang taong katulad natin. Mga taong nawawalan ng tiwala kuminsan sa Diyos. Meron pa nga ako isang kwento sa inyo. Ginamit ko to noong linggo. Alam nyo, merong isang babae. Isang babae na nagdadasal. Sabi niya sa katabi niya, Sister Tessie, nawawalan na ako ng pag-asa. Wala na akong tiwala sa Diyos. Parang hindi niya ako pinakikinggan. Sabi naman ni Sister Tessie, kapatid, dasal lang. Dasal lang. Kasi hahawakan ka rin ng Diyos. Itatouch ka ng Diyos. Yayakapin ka ng Diyos. Taimtim lang na dasal. Gusto mo samahan kita magdasal? Sabi naman ng kanyang kasister, sige Sister Tessie, sabay tayong magdasal. Tulungan mo ko kasi nahihirapan akong magtiwala sa Diyos. Lumuhod. Nagdasal. At habang nagdadasal, nakita ni Sister Tessie, nakapikit yung babae. Gusto niyo lagyan natin ng pangalan? Wag na. Sabi ni Sister Tessie, ginanon niya ng kamay niya sa likod. Maya-maya dumilat yung babae. Sabi ni Sister Tessie, naramdaman mo ba ang kamay ng Diyos? Naramdaman ko may nag-touch sa akin, pero yung kamay,
Parang kamay mo, amoy tuyo. Parang kamay mo ang humawak sa akin. Sumagot si Sister Tessie, siyempre, ako ang hahawak sa iyo. Alangan naman ng Diyos dun sa langit. Ibubuka yung langit at mula sa langit, bababa yung mahabang kamay at tatapiking ka. Siyempre, ang gagamitin ng Diyos sa iyo ay ang pinakamalapit na kamay. At ang pinakamalapit na kamay, sabi ni Sister Tessie, ay ang kamay ko, ginamit ng Diyos. O mga kapatid ko, tapikin nyo yung katabi nyo. Tapikin nyo, huwag nyo sampalin ha, tapikin. Ganun nyo sa likod. Di nyo alam kung may pinagdadaanan yan. Di nyo alam kung nahihirapan yan. Ganun nyo lang siya. Tandaan nyo, sabi ko kanina, tinawag tayo ng Diyos magbigay pag-asa. Tinawag din tayo ng Diyos upang gamitin niya. At minsan ang kamay mo, ikaw mismo, sa kabila na hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, ay ginagamit ng Diyos. Ang kamay mo, ginagamit ng Diyos. Kaya tignan nyo yung kamay nyo. Tignan nyo lang. Di ba nakasulat dyan 2 M? Mabuting mabuti. Yan ang kayang ibigay ng kamay mo. Kabutihan, mabuting mabuti. Marami tayong kapatid na nanghihina. Marami tayong kapatid na nawawala ng pag-asa. At huwag mong kalilimutan na sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat, kaya tayo naririto, ay tinawag ka ng Diyos para magbigay ng pag-asa, tumapik sa kapwa mo, magpagaling ng espiritong nanghihina, magpagaling sa kapwa. Hindi ba? Lalo na yung mga nanay dito, pag masakit ang ulo ng anak nyo, di ba hinahawakan nyo? Ano sabi ng commercial sa Vicks? May magic yung kamay ni nanay. Alam niyo ba yung kamay natin? May magic yan. Dahil yan ay kamay ni Jesus. Ginagamit niya yan. Minsan nagdududa tayo kung ginagamit tayo ni Jesus. Minsan nagdududa tayo dahil sa kasalanan natin at kahinaan kung tayo gagamitin pa rin ng Diyos. Gagamitin niya tayo. Alam niyo ngayon may nanonood sa akin. Siya ang nagpatotoo sa akin last week. Alam mo, Father, hindi ko sinasabi sa iyo na pag ikay nagmimisa dati dito sa parokyano ko siya, ang anak ko'y nilalapit ko sa iyo para hawakan mo. Hindi ko sinasabi sa iyo ang problema ng anak ko. Ang anak ko, ang breast niya, may 2 bukol na malaki. Sinlaki ng golf ball na matigas. Lagi ko siyang nilalapit sa iyo. Pinahahawakan ko sa iyo. Dahil nananalig akong tutulungan kami ng Diyos. Wala kaming pera, mahirap lang kami. Saan kami tatakbo? Humahawak kami sa Diyos. Sabi ko, ako, gagamitin ng Diyos. Lahat tayo, Father, ginagamit ng Diyos. Tuwing misa mo, kung maalala mo, lumalapit ako sa iyo, kasama ang anak ko. Pinahahawakan ko sa iyo. Maniwala't ka't hindi, gumaling ang anak ko na walang gamot. Malaki yung bukol sa kanyang dibdib, 2. Pero kahit ang doktor nagsabing, ano ang ginawa nyo? Ano ang sagot niya? Ang kamay ng Diyos. Hawakan mo ulit ang katabi mo. Tapikin mo. Sabihin mo sa katabi mo, gagaling ka. Sabihin mo. Sabihin nyo malakas sa katabi nyo. Tabihan nyo. Gagaling ka. At sabihin mo rin sa kanya, pagpapalain ka ng Diyos. Tapikin nyo. Lapitan nyo. Tapikin nyo. Ano pa? Dinidinig ka ng Diyos. Tapikin nyo siya. Huwag nyo lang sasampalin, ha? Tapik. Didingging ka ng Diyos.
At anong ginagamit ng Diyos? Anong ginagamit ng Poong Jesus Nazareno? Ang kamay mo, ang kamay natin, kasangkapan para magbigay ng pag-asa, kasangkapan para tumulong, kasangkapan ng Diyos para sa kagalingan, kalakasan ng kapwa natin. Ang kamay mo ay kamay ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kaniyang kalooban. Manalangin tayo na may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdig. Ang itutugon po natin, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bukasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ng presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tumahimik po tayo sumandali, buong taimtim nating sambitin ang ating mga pasasalamat at kahilingan sa mahal na Poong Jesus Nazareno, lalo-lalo na ang kagalingan ng mga may sakit. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan na iyong bugtong na anak, siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa'yo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo at inaging lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na maipagkaloob, mamahaling iyas, inigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa.
akong hiniling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ay iyong kadakilaan ay aming handugan na iyong minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, ni San Nicolas de Tolentino, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, ari-ariya mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami adiyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig na mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. mga kapatid, naririto si Jesus ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na tumawag at humirang sa atin. Ang Diyos na ating pag-asa, ang ating lakas, ang ating tulong, at ang ating kagalingan. Mapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lang mapakanata ang
ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di higit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medalyon. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang maliliko po ay gagamitin sa pag-aayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at ay iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay na iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tingnan niyo ulit yung kamay niyo. Kaninong kamay yan? Sa poong Jesus Nazareno. Kaninong kamay yan? Hindi yan sa kamay ng madyong.
Hindi yan sa kamay ng tong-its. Hindi yan sa kamay ng tagay. Hindi rin yan sa kamay ng sugal. Kaninong kamay yan? Sa poong Jesus Nazareno. Tandaan nyo yan. Gagamitin nyo yan sa kabutihan para sa Diyos. Dahil ang kamay nyo ay kamay ng Diyos. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.